So hello guys and welcome back to my channel. So once again, it's me, Jomo B, and yes, kaya nandito ka, I know siguro isa ka ring student na nag-a-apply for US internship or hospitality management or tourism yung course mo and gusto mong mag-apply sa ambulansya, yan, yung mga ganyan. Ang perfect talaga dito sa Manila. So yes, back sa ating topic, andito kayo ngayon kasi syempre gusto nyo magkameron ng idea kung ano yung process ng J1 ngayon. So yes, we all know medyo naghigpit ang United States sa mga pumapasok na tourists, foreign workers. So yan, medyo naman naghigpit sila. So yes, isa po tayo. Natatawa. Actually, dapat hindi ako natatawa eh. Kidding aside guys. So, yes, kahit naman ako nalungkot nung denied ako, hindi lang kasi isang beses, kundi 2 beses. So, twice ako na-refuse sa aking visa. So, yes, sad din naman. Nakakalungkot na na-denied ka kasi syempre, America na din naman yun and you can build a dream there. Ganun talaga eh, di ba? So, mas gusto ko lang talagang manatili na positive kasi di ba, it's not a failure. Kumbaga, as for me, I don't see it as a failure but rather a redirections in life. So actually, hindi ko naman siya agad ni-let go. So syempre bilang, andi naman yung sister ko. So medyo may idea naman ako and aware ako what's happening in the United States. So nilaban ko naman siya ng mga pangalawang beses. Kaso kasi hindi ko na nilaban yung third time kasi dapat may third na attempt pa pag nag-apply ka for internship. Pero hindi ko na nilaban kasi feeling ko nasa system naman nila na yun na may notes na doon na kaya ako denied kasi ganyan. So pag-usapan natin ngayon kung ano yung mga tinanong sa akin sa embassy. Kaya ako nagka-meron ng blue card. So syempre, hindi ko alam. Syempre iba-iba naman tayo, diba? So iba-iba ng application, so iba-ibang case. So in my case, so sa case ko po, may kapatid po ako na citizen sa United States. So isa yon sa medyo red flag na, yes, medyo paghihinalaan ka nila na, yes, baka mag-overstay to kasi may kapatid doon, pwedeng itago ng kapatid, something like that. So, siguro ganon yung naging decision ng US Embassy kasi may mga ganon naman talagang instances. And ang pangat pa din is yung ate ko is assistant general manager ng isang hotel dun sa Amerika, tapos ako, magji-J1 naman ako sa isang hotel. So, siguro, red flag yun sa kanila. I don't know. Let me know in the comment section kasi feeling ko yun lang naman talaga eh kasi okay naman yung mga supporting documents, visa sponsor, bank statement, okay naman sila lahat eh. Hindi namin nakikita na may kulang sa mga yon. So, yun lang talaga siguro. That's fine naman. Okay naman ako. And tinanggap ko lang yung result kasi wala naman din tayo magagawa. Anong gagawin natin? Magpapakalugmok, magpapaka-impress, magpapaka-stress. Lalo tayong natalo sa laban na to. So, ito na nga yung mga questions sa akin. So, medyo sinulat ko siya guys dito kasi syempre sinasubmit ko siya na sa agency ko. So, first question sa akin is, we're in the US. So, ang sagot ko lang is, sinabi ko yung host company and then yung states. Yun lang. Walang explain, yun lang. Second question, proceed siya agad after nyo mag-type dun sa PC nila, something like that. So, tinanong niya ako ng parang, sabi niya, are you an intern? Parang ganon. So, nag-yes lang ako. Medyo may tango lang ako dun. And yes, sabi ko, yes, I will be an intern. So, type again. Proceed to the third question, which is, have you traveled internationally? Sabi niya. So, sabi ko, yes, I've been in Taiwan in 2023, in Thailand in 2024. That's it. Walang explanation. So, parang nag-second question lang siya na, is that for vacation? Sabi ko, yeah, it's all for leisure and vacation purposes. Ganyan. Sa fourth question, tinanong man niya ako dito na, what did you do after your graduation? So, sinabi ko, since hindi naman talaga unemployed, hindi naman ako nagka-job, so sinabi ko na, I helped my mom on her job as her assistant and personal driver while I am an on-call customer services in Amazon. So, yon. Siguro, nagka-red flag doon kasi, Amazon is based in America. So, di ba? Siguro, let me know in the comment section kung naka-apekto ba yun sa pagka-denied ko dito sa first trial ko ng US visa ko. Pang fifth question, actually yun yung last na sabi niya sa akin is, when did you graduate? So sabi ko lang is, I graduated last May 25 of 2024, officer. So after nun, type, so medyo kinakabahan na ako, talagang todo na yung kabog ng dibdib mo, be. 11K ang nakasalalay dito. Pagka-type niya ganon, parang nasalo ko kasi, kita mo agad pagkukuha na niya yung blue paper. So, kinuha na niya yung blue paper, tapos siningat niya doon sa passport ko. Tapos ako, go, laban. Kasi syempre, magdadala ka kasi yung ibang kasama mo doon medyo may maiiyak talaga. Alam mo yung masasad ka. Buti hindi naman ako nadala kasi yung application ko nga kasi dito sa US internship ko, medyo 50-50 na kasi nga may citizen ako na ate doon. So, yun yung mga questions sa akin sa first
ang bilis magsalita, nagmamadali ka ba, be? So, yun yung mga question na tinanong sa akin ng first trial ko na na-refuse. So, let me know in the comment sections kung ano ba yung dapat kong sinagot ng mga question na yon para magkameron din ng idea yung mga student na also mag-a-apply ng US nila, di ba? Magtulungan tayo. Kailangan natin umunlad. So yun, sinabi na sa akin na unfortunately, I cannot grant you your visa for now. But better luck next time. May mga ganun-ganun sila. So ako naman, okay, go, ilaban, i-push na natin sa second attempt. Binigyan ako ng agency ko ng interval na 1 month para medyo malayo sa pagka-refuse ng ating first trial. So ito na nga. Nag-ready ako ng 1 month, so talagang tinulungan naman ako ng agency ko kung ano yung mga dapat isagot, kung ano yung mga kailangang mas sabihin ko para i-allow nila ako. Pero syempre, na-refuse pa rin tayo, di ba nga? So medyo naiba lang yung tanong nila sa akin sa second attempt ko. So ito yung mga tanong para magkameron din kayo ng idea. And let me know in the comment section kung alin pa rin dito ba yung mga mali kong nasabi. So first question is, why do you want to have this experience in America? My answer, as we all know, hotels nationwide are looking for American standards. That's why I want to have this opportunity to learn more and enhance my skills. That's it. Yun na yun. Yun na yung sagot ko. Kasi ang haba nito, kinat ko lang kasi baka makat naman ako ng console. Mas pangit yun. So, pinaiksi ko na lang siya na gano'n. Second question, what did you do after your graduation? So, inelaborate ko lang ng mas clear. Elaborate na clear pa. Di ba? Sobrang linong na siguro noon. I helped my mom with her job as her personal assistant, driver, while preparing all the documents I'll be needing in participating a cultural exchange program. That's it. Yun na yun. Third question. What are your plans after your internship? So, yung answer ko is, I will go back in my home country and with that international exposure, I will land a better job in a higher position in my industry. Yun na yun. So, babae siya, guys. So, ito na naman. Dito ko na naman, parang Miss Universe ka, mas todo yung kaba mo. Kasi syempre, hindi lang efforts, time yung masasayang mo dito dahil ang mahal ng visa fee, be. Yan, type. Type na si Miss Americana with a blonde hair. So, type siya. Kumuha na naman ng blue paper, be. So, ang nangyari sa ating US internship, nagmolekta lang tayo ng mga blue papers. So, nakadalawa akong blue papers. Sana naman in the future, kapag nag-apply ako, tama na, dahil baka ipa-frame ko na lang tong mga to para collection, di ba? So, this time naman, sinibihan niya ako na, I believe in the other officer that you are not eligible for this. So, dun pa lang, parang, okay, sige, siguro nga, red flag yung may kapatid kang citizen doon, working din sa hotel, tapos mag-J1 ako ng hotel. So, siguro talagang very red flag yon. I don't know, but you guys let me know in the comment section kung ano ba yung mga naging mali doon. And, of course, syempre, itatry pa rin naman natin pumasok ng Amerika. But siguro not this year, siguro in the future na lang. And we will try other country maybe for now. Since medyo, I'm sure you guys are aware kung ano nangyayari sa United States ngayon. Parang siguro, call na rin to ni Lord, ni God na this year was not for me kasi medyo may gulo sa United States ngayon. So, yeah, kaya ganun ko siya kabilis natanggap. Alam mo yung hindi siya ganun kabigat for me. Though, syempre, oo, sayang yung pera, sayang yung time and effort mo, sayang yung pagod mo. Kasi from Quezon Province pa ako, pupunta ako dito ng Manila for the signing documents, ganyan, sa agency. Tapos, syempre, a-attend ka naman sa embassy, hindi ka naman nila para puntaan sa bahay mo, doon ka interviewin, di ba? So, sa mga students dyan na nagbabalak mag-J1 internship, this video is not to discourage you. Actually, gusto ko lang kayong bigyan ng mga scenario sa US Embassy and of course, dun sa mga nagtatanong or dun sa mga may case na tulad ko na may citizen doon. Kasi iba-iba naman, may mga nakikita naman ako na video na may citizen doon na kapatid or mother, okay naman, nakapasok naman sila. So, iba-iba talaga, guys. So, hindi ko alam kung paswertihan ba kung saan ka matapat na console or talagang they do their job or they do their homework. Embassy do their homework. Siguro na gagawa nila talaga. So, yun ang masasabi ko. So, yung payo ko lang, guys, is syempre yung sa mga DS-160 natin, sa lahat ng mga documents na ilalagay natin, lahat ng ilalagay natin is make sure na it's legitimate kasi syempre, bawal kang mag-fake ng documents kasi nga embassy right now is doing their homework. They really do their homework. They really do their job. So, malalaman at malalaman nila kung may nilagay kang fake or something suspicious dun sa application mo. And if you want to ask me what's my agency, kasi guys, napakabilis na transaction ko with my agency.
At as in 1.5 month, natapos agad yung application ko, nakahanap agad ako ng visa sponsor, ng host company, in a span of 1.5 months. Yun lang, ganun kabilis mag-asikaso yung agency ko, kaya I really trust my agencies. If you guys wanna know what's my agency, you can follow me in my social media accounts, especially on IG. You can guys DM me there para ma-endorse ko kayo sa kanila. And yeah, good luck on your future applications. And once again, hindi lahat same ng story. So kung na-denied man ako ng twice, pero ikaw first try mo approved agad, di ba? So hindi natin alam. So just trust the Lord na lang, kasi kung ano naman yung para sa ibibigay niya. And kahit anong mayari, nothing can stop you from achieving that goal or your dreams in life, lalo na if yan talaga yung para sa'yo. So once again guys, it's me, Jamo B, and I hope you learned something. And of course, napagaan ko naman yung loob nyo if you guys are also like me na na-denied. Kapit lang, laban lang, marami pang bansa na pwede puntahan na siguro mas deserve natin, di ba? So medyo tigil-tigil na natin mag-isip ng mga negative thoughts. Hindi tayo para ma-stress, ma-depress sa denial na to, dahil naniniwala tayo na mapupunta tayo sa deserving natin na place kung saan man tayo mapupulot. Di ba guys? Ibig sabihin nito, tama na ang kada chika natin. So siguro naman na-inspire ko kayo na huwag kayong magpakain sa lungkot and lugmok dahil nag-overheat ng camera natin sa sobrang dami nating chika. So yun lang guys. Sana maging successful yung mga application nyo, especially sa mga future students dyan. And yeah, laban lang ng laban guys. Once again, hindi ko kayo dinidiscourage. Gusto ko lang magka-idea kayo kung ano yung naging ganap ng mga na-denied or na-refused para mapaghandaan nyo rin yung visa application nyo, right? So once again guys, it's me, Jamo B. Thank you for watching. And yeah, thank you so much. And you guys, good luck on your application, claiming, manifesting, ma-approve ang mga visa niyo. Bye!